Kung ang Poco X6 Pro ang pinag-iisipan mong bilhin ngayong 2024 para maging daily driver gaming phone mo, baka makatulong sa iyo tong video na to. Dahil sa video na to mga kapare ko, i-share ko sa inyo yung mga bagay na nagustuhan ko and also hindi ko nagustuhan sa Poco X6 Pro na dapat ninyong malaman mga kapare ko, lalo na kung itong Poco X6 Pro yung iniisip mong bilhin ngayong 2024. At alamin natin sa video na to kung para kaninong user nga ba talaga itong device na to. And kung sulit nga ba talaga itong Poco X6 Pro ngayong 2024. Kaya yun yung mga bagay na pag-uusapan natin. Kaya kung interesado kayo, magsimula na tayo. Let's go! Okay, for a little bit context mga kaparkoy, ginamit ko tong Poco X6 Pro na daily driver phone nung February hanggang ngayong April. Dahil yung ginamit ko ng January or yung kasimulaan ng taon na 2024 ay yung Poco X6 niya. At sa transition kaparkoy ng pagpapalit ko ng phone, napakadami kong nakita na talagang kulang sa Poco X6 na nandito sa Poco X6 Pro. Kumbaga itong Poco X6 Pro yung naging Alden Richard natin at ako si Kat at binigay niya lahat ng mga pagkukulang ng Poco X6 natin. By the way, shoutout nga pala sa mga kinilig dyan na nakita ng video ni Alden Richard. Kinilig din ako. Anyway, speaking of kilig, meron ding pang pakilig ang Poco. Dahil itong Poco X6 Pro, Poco X6 or yung Poco X6 series natin ay magkakaroon po ng bigating sale ngayong 4.4. At itong mga kapare ko, yung kanyang price list. Para sa kanyang 8256GB variant na 17,000 SRP, magiging 15,240 na lang mga kapare ko. Gamitan nyo pa ng vouchers na meron tayo dyan sa ilalim. Ilalagay ko na lang din. Binigay sa atin yan ng Lazada mga kapare ko at gamitin ninyo dahil sayang na sayang yan ngayong event. At para naman sa kanyang 12GB na 20,000 pesos ang SRP, magiging 18,240. I-plus nyo pa yung voucher na sinasabi ko dyan, sure na makakakuha kayo ng mas mababa pang presyo dito sa mga phone na to, which is to be honest, hindi na bad yung kanyang presyo para sa sale price niya mga kapargoy, plus the voucher, goods na goods yan kung ako yung tatanungin ninyo. Anyway, pagpatuloy na natin yung video, yung mga vouchers na tinutukoy ko and link ng mga products na to, ilalagay ko dyan sa description at check na lang ninyo mga kapargoy. Anyway, ngayon, pagpatuloy na natin yung video. Let's go! So, unahin muna natin sa mga nagustuhan ko dahil talagang mahaba to at medyo konti lang naman doon sa hindi ko nagustuhan pero dapat marinig nyo pa rin dito mga kapare ko. Okay, yung unang-una kong pinaka nagustuhan dito at pinaka-crucial personally sa akin ay yung kanyang mobile data. Pagdating kasi sa mobile data na itong Poco X6 Pro, same lang siya ng Poco X5 Pro na nagamit ko before. Na lagi kong sinasabi sa mga reviews natin lalo na sa mga after 1 month review dahil talagang napaka-crucial sa akin pagdating sa mobile data dahil nga ginagamit ko yan dito at madalas akong umaalis ang bahay at need natin yan dahil syempre essential thing yan na features ng ating mga devices. At pagdating dito sa Poco X6 Pro, hindi ka mabibitin sa kanyang mobile data kahit nasa loob ka ng bahay mo or kahit nasang place ka, kahit medyo mahina-hina ng konti yung signal, palag pa rin. Pero pagdating sa kanyang 5G connectivity, hindi siya permanent. Same lang din siya ng ibang mga phone na nagamit ko before na bumabagsak sa 4G+, 4G, syempre wala nang LTE, pero nandun yung kanyang level. So masasabi ko na way more better to ng 10 times or sabihin natin 15 times sa Poco X6 pagdating sa kanyang mobile data capability or stability. Yun lang naman. Next na nagustuhan ko dito is yung kanyang shape and build quality. So medyo subjective tong part na to pero ito yung reason ko bakit ko siya nagustuhan. Unlike sa hindi nakakaalam, ang build po or yung shape ng ating Poco X6 Pro ay medyo curvy yung likod niya. Which is nagbibigay na magandang grip sa mga user nito lalo na kapag gagamitin natin siya with the case, okay? Hindi yung without the case kasi medyo madulas siya at pag-uusapan natin yun mamaya. Pero once na meron na siyang case at medyo curvy nga yung likod niya, mas okay siyang hawakan unlike dun sa mga box type design ng mga phone na meron ngayon sa market. Huwag na tayong lumayo, i-compare natin siya sa Poco X6 na completely box type design. Lalo na kung gagamitin mo to kapare ko ng walang case, talagang medyo masakit yung kanto niya. Lalo na doon sa may bandang taas na part. Kapag hawak-hawak natin yung phone natin, talagang magkakaroon ng dent yung ating mga kamay. Pero dito sa Poco X6 Pro, hindi ko siya nakita na ganon ka-annoying. Meron pa rin naman siyang boxy feel, pero yun nga kagaya na sinabi ko, slightly curve yung likod nito. Kaya mas masarap hawakan, mas maganda yung grip natin sa kanya, lalo na kapag naglalaro. And I think yan ay pinrioritize talaga ng Poco pagdating dito sa Poco X6 Pro. Pangatlo naman na nagustuhan ko dito mga kapare ko ay yung pinakabentahe niya ngayon, which is yung kanyang display. Dahil kapare ko, meron lang naman tong Crystal Res Flow AMOLED display na mas maganda yung contrast ratio unlike sa mga regular AMOLED screen or mga AMOLED display na meron ngayon sa mga devices natin. At meron na rin tong 120Hz, HDR10 Plus support, Dolby Vision, at meron na rin tong 1,800 nits peak
off brightness na kung saan hindi ka mangangamba kung gagamitin mo to outdoor mga kaparkoy dahil makikita mo pa rin or visible na visible pa rin yung ating mismong display kahit na medyo terek yung araw. And to be honest mga kaparkoy, maraming benefit na binigay ito sa akin based sa lifestyle na meron ako mga kaparkoy. Kagaya na lang kapag nagmumotor ako, kailangan ko yung kanyang display. Pag nanonood ako ng Netflix, nanonood ako ng YouTube videos, or kaya sometimes pag gusto ko lang manood or gamitin yung phone ko sa labas, napapakinabangan ko yung mga bagay na yon. Lalo na in terms of gaming. And speaking of gaming nga pala mga kaparkoy, yung next naman natin na nagustuhan dito is yung kanyang gaming capability. Dahil para sa mga hindi pa aware, yung chipset na ginamit dito ay Dimensity 8300 Ultra 4nm yan na merong octa-core na merong max clock speed na 3.35 GHz at GPU na Mali G615 MC6. At nakakuha lang naman tayo dyan kaparikoy ng Quiet Antutu benchmark score na 1.2 million. At kung makikita ninyo dito mga kaparikoy sa kanyang overall grade, malaki yung porsyento ng ating GPU, meaning maganda yung GPU niya, meaning marami itong pwedeng support na graphic settings sa mga games. And usually mga kaparikoy, totoo yan dahil halos lahat ng game na nilaro ko dito kagaya ng Mobile Legends, CODM, Genshin Impact, kasi mga common lang naman yung nilaro ko dito, ay supported niya yung pinaka-highest graphical settings and FPS settings sila. At kung napapaisip kayo kung kamusta yung kanyang thermal pagdating sa mga game na yon, ay okay naman mga kaparkoy, walang naging problema. Nakakuha ko dito ng pinakamataas na temperature ko sa Firelight 84 which is pumalo siya ng 45 degrees Celsius at 2 hours sa paglalaro naman yon, kaya reasonable yan mga kaparkoy. Pero pagdating sa mga common game na nalalaro natin, sisiw, walang problem sa pag-init. Okay, magbubuo na tayo sa part na yan dahil yung next naman na nagustuhan ko dito sa phone na to ay yung kanyang camera. Mapa-photo quality and also video quality. Yung nagustuhan ko kaparikoy sa camera na ito ay once na nag-take ka kaparikoy ng photo dito, hindi ganon kaluto yung kanyang kulay. Or kung baga mga kaparikoy, hindi ganon ka-process yung kanyang kulay. Although, nandun pa rin, process pa rin naman yung ating kulay dyan dahil medyo saturated and also medyo vibrant, lalo na kung maganda yung lighting. Mas ini-enhance mismo ng sensor ng camera na to yung mga color and also detail dun sa photo. Na minsan medyo hindi na realistic yung kanyang kulay pero okay lang din naman dahil nga ang prioritize sa mga Android phone once na nag-take ka ng photo, yung pwede mo na agad i-my-day, yung hindi mo na kinakailangan pang idaan kaparikoy sa post-production, unlike sa mga iPhone na mas pinaprioritize yung detailed or yung information ng photo na kung saan pag pinasok mo siya sa Lightroom ay pwede mong laruin yung mga kulay. Sa phone kasi nakagaya na itong Poco X6 Pro, mas pinaprioritize nila yung color, yung detail dun sa photo na kung saan pwede mo na agad itong i-my-day and also send sa mga kakilala mo. Ganong bagay. So which is okay lang din naman at acceptable dahil maganda yung kanyang pinoproduce na image. Pagdating naman sa video nito, okay na okay din dahil meron siyang 4K at 30 FPS. However, wala siyang 4K at 60 pero stabilize naman yung kanyang 4K at 30 FPS. Pero yung sana ko dito, sana ma-update na magkaroon to ng 4K at 60 dahil kayang-kaya naman ng chipset niya yung 4K at 60 FPS. I don't know bakit dito nilagay ng Poco dito. Pero tingnan natin sa mga future update kung magkakaroon tayo ng update dito. Pero as of now, pagtyagaan muna natin itong 4K at 30 dahil okay naman, stabilize naman, and also good din yung quality. So yung next naman na nagustuhan ko dito mga kaparkoy is yung kanyang storage. Unang-una, yung storage variant nga pala na meron tayo dito is 12GB RAM at 512GB of internal storage. At pagdating sa kanyang storage mga kaparkoy, gamit na gamit ko yung lahat dahil naghahanda tayo dito ng extreme gaming test para sa Poco X6 Pro. At yan, nakahanda na siya mga kaparkoy. Nandito na lahat ng mga games. Magdadagdag pa nga tayo usually. Kaya abang-abang na lang mga kaparkoy sa magiging full gaming test natin dito sa Poco X6 Pro at Poco X6. Pero hindi yan yung reason kung bakit ko nagustuhan yung RAM and storage nito. Nagustuhan ko yung RAM and storage nito dahil sa version na meron na tong mga to. Unang-una, yung RAM natin ay naka LPDDR5X RAM version and naka UFS 4.0 naman yung storage version natin. And usually, malaki yung dulot nito mga kaparkoy lalo na sa transfer speed ng data natin kung magpapasa tayo ng mga files sa iba't ibang mga devices, kung magda-download tayo ng mga games, magda-download tayo ng resources, mag-unpack tayo ng resources dun sa games, or kapag nilalaro na natin yung game dun sa phone natin, pag nag-unpack na siya ng resources, kapag nagre-read na siya ng resources, nakakatulong yung gantong latest UFS storage version ng mga device natin para doon. Kaya mas mapapansin nyo, mas smooth siya tingnan lalo na kapag naglalaro tayo dahil wala siyang problema sa pagre-read ng mga data or pag-unpack ng mga resources. So, medyo common upgrade lang naman yon pero syempre maganda pa rin na meron yung device natin na gano'n, which is nice. And yan lahat mga kapare ko yung mga bagay na nagustuhan ko sa Poco X6 Pro after 1 month. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa device na to na maaaring makatulong sa inyo kung ito nga ba talagang phone na to yung bibilhin nyo ngayong 2024. Unang-una at talamak na talamak sa Poco ay yung kanilang bloatware at built-in
built-in ads sa lahat ng Poco phones. Yan na yan mga kapare ko yung nagiging problem ko sa Poco. Pero don't worry, nabipix naman to, marami at napakabilis lang din ng way para mapix to. Pero syempre, sana gawan na lang nila ng button na may option tayo mga user na i-on na lang or kaya merong mabilis na function doon sa phone nila na i-uninstall yung mga bloatware na hindi naman natin kinakailangan ng mga application. So medyo marami-rami din yung mga bloatware dito. Usually yung mga common pa rin, galing sa MIUI pa rin naman. At nadagdagan na ng mga konting social media application pero it is still the same pa rin mga kapare ko. And by the way, gagawan ko nga pala to ng video na kung paano sila ma-remove overall kasama yung mga bloatware and also built-in ads. Antayin nyo lang ninyo, medyo nabibisi lang tayo pero after na nitong kabisihan natin, maggagawa na natin yan ng video. Anyway, yung second naman na hindi ko nagustuhan dito sa phone na to is yung pagiging glossy back ng ating mismong device. At least sa black bar yan. Kapag yung yellow bar yan kasi nabili ninyo, alam ko vegan leather yung ginamit doon so hindi siya kapare ko yung glossy. Unlike dito sa black bar na meron tayo na glossy kapare ko yung dating niya. Pwede ka na nga malalamin sa likod nito. At yeah, yung problema ko sa mga glossy is usually napaka-common, fingerprint magnet and also smudge magnet din to mga kapare ko. And sometimes medyo madulas siya hawakan lalo na kapag pasmado kayo. Pero kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, maganda ang grip dito lalo na kapag mayroong phone case. And also kahit wala, maganda pa rin naman. Pero kapag medyo pasmado kayo kagaya ko, medyo nakakailang hawakan yung pagiging curvy ng likod niya. Pero goods pa rin naman siya in overall. Yun nga lang, glossy finish yung nabili natin. So dito sa part ito, subjective lang dito kagaya ng nauna. Pero for sure yung iba sa inyo, hindi trip yung mga glossy. For sure yan. Next naman na hindi ko nagustuhan sa phone na to, wala tayong audio jack port na kung saan nag-paper bend sa mga user na kagaya natin gumamit ng mga traditional wired earphone. Although pwede naman tayo bumili mga kapare ko ng mga converter kagaya ng USB Type-C to 3.5mm audio port, mga ganyan. Pwede naman yun. Pero syempre hassle, bibili ka pa nun, diba? Or kaya bumili ka ng earphone na naka USB Type-C na. So hindi mo na kinakailangan pa ng converter. Okay din yun. Yun nga lang, paano kapag meron ka na nabili at medyo pricey yun, diba? Medyo mahal-mahal din yun nabili mong earphone. At yung iba kasi sa atin, mas trip talaga na naka-earphone habang naglalaro or kaya nanonood ng music o kaya magpapa-emo dyan sa labas, public, may kilig ng music, mga ganung bagay. Kasi hindi naman lahat may pambili ng wireless earphone. Although gets naman natin yung goal nila na pino-force nila tayo gumamit ng mga wireless earphone, sana binibigyan na lang nila tayo ng converter sa box, diba? So sana ko lang naman yon, subjective pa rin naman tong part na to. So it depends on nyo kung gusto nyo yung ganon or hindi. Nakadepende sa inyo. Now, yung pinakalas sa problem ko dito at usually ito ay hindi ko pa nararanasan as of now pero alam ko na nag-i-excess to ay yung hindi pagiging optimized ng Poco X6 Pro sa mga emulated games. So dahil yan mga kapare ko ay sa chipset na ginamit dito which is MediaTek and most of the emulated game mga kapare ko ay supported or mas optimized usually sa mga Snapdragon na chipset. Pero hindi naman lahat ng mga emulated game ganun yung senaryo. Meron pa rin mga games na supported sa mga Dimensity chipset. However, napakakonti lang or mas mataas yung porsyento ng mga games na hindi ganun ka-optimize or usually hindi ganun ka-playable sa mga Dimensity chipset. Kahit yung pinakamataas sa Dimensity chipset na meron ngayon which is yung 9200 or 9300 kung hindi ako nagkakamali, hindi pa rin talaga ganun ka-okay dito sa mga emulated game na to. Although, para lang naman to sa mga emulated game dahil hindi naman apektado dito yung mga kapare ko natin na common lang yung ginagawa doon sa mga phone nila, naglalaro lang ng mga MOBA game, ng mga shooting games, mga ganyan. Pero pag mga emulated part, lalo na sa mga Yuzu emulator, sa mga Dolphin emulator, or any kinds of emulator na mga games na nilalaro natin sa mga device natin, way better talaga ang mga Snapdragon chipset dyan as of now. So wala pa kasi silang binibigay ng mga update dito dahil syempre bala yan Dahil game yan, wala naman tong online update. So bala yan. So kung gusto nila tong i-optimize sa mga Dimensity, kinakailangan nilang gumawa ng panibagong ISO or bagong file or bagong game file para maging supported siya sa mga Dimensity or okay siya sa Dimensity chipset. So hindi pa natin alam kung lahat ng game mapapatupad yung ganon pero I hope in the future ganon yung mangyari. But anyway, kagaya ng sinabi ko, para sa mga kapare ko na mahilig sa emulated game, hindi ko recommended ang mga phone na mayroong Dimensity or MediaTek chipset. Tandaan niyo yan. Now, here's my conclusion kapare ko about sa Poco X6 Pro. Kung seryoso talaga kayo mga kapare ko na bumili ng isang phone na solid pagdating sa gaming, solid pagdating sa camera, display, build quality, and also meron ng overall balanced stats pagdating sa mga nabanggit ko, definitely itong Poco X6 Pro mga kapare ko yung pinaka mare-recommend ko as of now ngayong 2024 dahil ito pa lang yung nakikita kong pinakasulit phone sa global ROM. Kasi kung isasama natin sa criteria yung mga China ROM, definitely maraming panalo doon. Pero kung global ROM yung usapan, itong Poco X6 Pro ang definitely masasabi ko na one of one ngayon kung bibili kayo.
And usually, kagaya nga na sinabi ko kanina sa intro, ay meron tayong 4.4 sale na kung saan yung 8256 variant nito na 17,000 pesos magiging 15,420 na lang, and yung kanyang 12GB variant naman ay merong 20,000 SRP pero magiging 18,240 na lang this upcoming sale. Kaya kung ako'y tatanungin ninyo, kahit anong piliin nyo sa dalawang variant yon, sulit na sulit siya at ito yung perfect time bumili ng isang Poco X6 Pro. Kung ako lang yung tatanungin ninyo. Pero just take note mga kapare ko, kagaya ng sinabi ko, if yung gaming part mo ay kasama ang mga emulated games, lalo na yung mga user emulated games, ay hindi ko po mga kapare ko ay mare-recommend itong phone na to. So yun lang. Anyway, lahat ng links and also vouchers na nasabi ko dito sa video na to, ilalagay ko dyan sa ating description. Tingnan niya lang ninyo at saka sa pin comment section. Anyway, kung gusto niyo ng mga ganitong video, huwag niyo kalimutan mag-hit ng like button and subscribe sa channel para sa mga ganitong videos in future. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace!